Hello po, good day sa ating lahat. Balik tayo dito sa ating pong medical allowance update. Ito nga po pala ang Sir Francis TV at please follow my page and subscribe to my channel. Ito po ang bagong memorandum na inilabas according to the immediate processing of medical allowance on August 15. So, ang subject po is flexibility to implement DepEd Order number 16 series 2025. At sabi dito, recognizing the benefits of availing a more comprehensive HMO type product through group bulk purchase, eligible personnel who have opted to receive the said allowance in cash may also organize themselves or avail of an HMO type product through their respective employees, organization, association, or cooperative. So, ito po ay nag-aalaw na magkaroon ng iba't ibang paraan para tayo po ay maka-avail ng HMO. So, yung 7,000 ay maganda po yun ay bumili na lang po tayo or mag-avail na lang po tayo ng mga healthcare products or yung mga nagpo-provide ng sinasabi nating HMO. So sa amin pong district ay napag-usapan namin po yung ganitong bagay. Salamat at meron pong nilabas na ganitong memorandum. Sinasabi dito may also bilakihan po natin. Wag yun. Bakit na-share siya? Okay, balikan po natin. Sorry. Ito po dito sinasabi dito, and may also organize themselves or avail of an HMO type product through their respective employees organization. Halimbawa sa district nyo, kung meron kayong organization, pwedeng isang district. Halimbawa, meron kayong district A, yung pong buong teachers ng ninyong district, at meron kayong organization. Halimbawa, district teachers organization, ay pwede kayo mag-avail in a group type, pero kayo po ay individually bibigyan ng cash allowance ng inyo pong SDO. Then mag-a-avail kayo bulk by district. Ano po? Kung meron kayong organization or meron kayong association at meron kayong cooperatives. Kagaya po ng kakilala ko, meron nasa company sila. So yung company nila ay nag-group avail. Pero sa atin, tayo po ay individually bibigyan ng cash allowance, at yung cash allowance ibabayad natin sa HMO at gagamitin natin yung association natin sa district. Pwede pong sinasabi po dito pwedeng ganon. So meron daw na may also organize themselves or avail HMO type product through their respective employees organization, association, or kung meron kayong cooperatives. Ano po? Sabi po dito, with ongoing procurement process with the current process taking the consideration the possible changes and prepared mode of availment of employees. So, ulitin ko po dito, ito po ay sinasabing pagkakaroon ng flexibility or magkakaroon ng pwedeng i-allow yung ganitong klaseng process. Kasi kung individual po ang pag-avail natin ng HMO, pwedeng mapamahal tayo. Pwedeng more than 7,000. So ano bang as nakikita kong benepisyo dito, napakaganda naman po. Kasi kung meron kang HMO, meron kang pwedeng additional payment kung ikaw man po ay mako-confine, kung magkakaroon ka man ng sakit. Kasi yung mga HMO may mga iba't ibang product na inaabil nila. Halimbawa, peer illness, pwede naman for confinement, kung ilan yung pwede nilang ibaya doon. So, hindi ka na mag-iisip kahit meron tayong PhilHealth, alam ko po na kulang iyon. Kasi naranasan ko na rin po na gumamit ng PhilHealth. Hindi naman po nakaka-covered lahat, lalo na kung nasa private hospital ka pumunta. Pero kung may HMO ka, pwede makakatulong po yun na mabayaran yung bills natin at mabawasan ng mas marami yung ating pong babayaran sa HMO, sa hospital gamit ang ating pong HMO. Kaya nagpapasalamat ako sa DepEd sa
ganitong benefits na ibinigay sa mga teacher para kung magkasakit ka man, hindi ka na mangangamba na papunta ka sa ospital, wala kang dalang pera. Pag may HMO ka, pwede ka nang pumasok doon sa mga partner ng mga healthcare provider doon sa mga ospital na partner nila para ma-admit ka, para kasi kung ma-hospital ka, maglo-loan ka, nasa hospital ka, buti ko ang teacher, kung asawa mo teacher, maglo-loan din siya. Pero kung may HMO, pwede natin yung magamit at pwedeng magamit pa ng ating pong mga dependent tulad ng ating anak, magulang, para po magamit din nila. Ano po? So, napakaganda. Nawa, yearly, bigyan tayo ng medical allowance at ma-renew natin ang HMO every year at hopefully na madagdagan pa yung ating pong medical allowance from DepEd para mas maganda yung ma-avail natin at meron tayong talagang magandang pwede tayo magpa-check up na hindi na tayo nag-aalala na may babayaran ka or wala kang pera kasi hindi ka magpapa-check up. So, pwede tayong pumasok doon sa mga private na kanila pong partner ng mga healthcare. Ano po? Kaya, kung ako sa inyo, wag niyong gastusin ang inyo pong healthcare or ang inyo pong medical allowance. I-provide nyo talaga siya, ilaan nyo para sa inyo pong HMO at sa inyo pong i-avail para po magamit nyo po ng maayos yung ating pong medical allowance. Ano po, advice ko lang naman para po mas maganda yung makuha nating benefits. Kasi hindi naman natin alam kung kailan talaga tayo magkakasakit. So, yun lamang po sa aking pong video ito. Nawa, meron kayong nakuhang ideya. And please follow me po para po sa mga susunod na updates ng ating pong tungkol po sa mga teachers. Salamat po.